after ng soda. Anak ng tinapa. Ito, pag-usapan natin. Congresswoman Pami Zamora pinagtawanan si Panty Alvarez. Bakit Panty Alvarez? Mga kababayan, takot to kay Sara, di ba? Nakapantalon pero mukhang nakapanty. Takot sa isang babae. Okay lang matakot sa isang babae sa misis natin. Di ba? Kasi tayo mga kababayan, suko tayo sa misis natin. Yan ang mabait na asawa. Takot sa misis. Di ba? Hindi. Takot sa asawa, baka naman itakusa ka. Oo, takusan akong takusa, pero pag galit ako, siyempre susunod yun. Pero pag wala akong kasalanan, mga kababayan, pag sila ang mali, pakita mo yung tama ka. Di ba? Takot ka lang dahil mahal mo yung asawa mo. Pero pag takusa ka, kagaya ng ginawa dito kay Pantaleon Alvarez na pinaalis doon sa Kongreso, pinaalis bilang House Speaker noon, pero himod puwet ngayon. 'Di ba? 'Yan ang nakakahiya. Ngayon mga kababayan, 'di ba? Kinasuhan po nila itong si Speaker Martin Romualdez at yung dalawa pang congressman. Dahil nga daw sa BICAM, mga kababayan. Pag pinag-usapan po natin ang BICAM, ito po ay pinagsama ng mga member ng lower house at upper house. Diba? Doon daw nagkaroon ng magic, mga kababayan. Pero ang kinasuhan nila is si Speaker at yung dalawang congressman. Bakit sa Senado, kung BICAM ang pinag-uusapan, ay wala po silang kinasuhan? Kaya ngayon, mga kababayan, ang matindi pa dyan, damay si Speaker na hindi naman po kasama sa BICAM. Kaya po, pinagtatawanan ni Congressman Pami Zamora, itong si Congressman Pantaleon Alvarez, na talaga naman, mga kababayan, hindi po raw din ito pumapasok sa trabaho kagaya ni Pulong. Kaya mukhang gumagawa lang talaga ng ingay ito to destabilize yung nangyayari ngayong eleksyon. Yung lineup ng Pangulo natin at yung mga kaalyado niya. Pakinggan nyo to. Teka lang Hi, Speaker! Ronnie. On my Tiger end, Lily. I'd like to clarify that it is anyone's absolute right to file any case. Tama. And it's very good that they filed so that it can go through the proper channels and Tama. that the House leadership will squarely face that. Having said that, I want to take note that it's very ironic that Mr. Alvarez barely participated in the non-stop budget hearings that we've had for the 2025 budget, whether sa committee level or sa plenary. Wala naman siyang ni-raise na concern. Bilang Assistant Majority Leader, parati po akong nasa session floor, bihira ko po siyang nakita. So parang ang gusto sabihin ni Pami Zamora dito, mga ka-GP Natics, talagang ito ay ginagawa lang nilang katatawanan para mapag-usapan lang, para may makasuhan. Pero nung wala ka namang nire-raise. Dapat doon pa lang natapos na yung problema nito. Ito, kung talagang meron kang katanungan na pwede natin isaayos doon sa plenary. Pero wala pong narinig sa kanya. Meaning, mga kababayan, he all agreed. Diba? Doon sa pinag-usapan doon sa plenary. But now, as time goes by, ito yung naririnig natin sa kanila. So, nandun na po yung chance sana na kung meron siyang sisilipin, meron siyang mga tanong, masasagot na sana. Ay, okay. Sorry naman. Para sa inyo, arrogante. Sorry bro, akala ko vlogger ka ng mga Duterte. Naku po, hindi Sorry din sa'yo, Brad. At least, di ba, nagkakilala tayo. Hindi po ako vlogger ng mga Duterte. Diyos ko. Inaaway na nga ako ng mga Duterte dito. Pinagkakabalan nyo pa akong vlogger ng mga Duterte. Salamat sa inyo, arrogante. Pasensya ka na, ha? Pasensya ka na. At yung sabi ko kaninang panauhing pantanga, hindi, ha? Ang sinasabihan ko lang na panauhing pantanga dito,
yung mga Duterte na mga fake news at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Okay? So, salamat at kinorek mo ako. Dahil pares tayo nagkamali, dahil binira mo ko. Ako naman mapatola. Sorry ha, pasensya ka na. Bati na tayo. Sana na kung meron siyang sisilipin, meron siyang mga tanong, masasagot na sana noon pa. Ako una sa lahat, gusto ko lang sabihin that the speaker isn't even part of the BICAM. Yon. So, sana po nilinaw po nila yung kinasuhan nila. Kung tungkol talaga sa BICAM yung ang kanilang kaso, hindi po parte ng BICAM ang speaker. Putang ina ninyong lahat. Ayun mga kababayan, dito pa lang masasabi na natin na yung mga nag-file ng cases against Speaker Romualdez at doon sa dalawang congressman masusunog ng maaga. Diba? Bakit ka mag-file ng kaso? That person is not a part of a BICAM. Tapos kakasuhan mo. Pero yung mga tao na parte ng BICAM doon sa Senado, wala kang kinasuhan. Ito ngayon mga kababayan, ang sagot ni Alvarez. Tinanong siya ng media, mainstream. Tinanong si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Tinanong si Congressman Nagloading si Congressman Alvarez. Salamat ka, tinatawag pa kitang congressman. Diba, mga kababayan, nagloading siya doon. Nakita nyo yung paghinto niya na bigla siya napaisip. Oo nga naman, Parang halatado ako masyado. Parang halatado ako masyadong sip-sip ako sa mga Duterte, Parang ganun yung datingan kay Alvarez, mga kababayan. Parang naisip niya ngayon, oo nga, bakit ko kakasuhan yung isang tao na wala naman kinalaman sa BICAM? Well, in fact, the member of the BICAM are those from the Congress, mga kababayan, and from the Senate. Diba? Hindi naman umattend si Speaker doon. Ba't mo kakasuhan? Tapos nang tinanong siya, bakit wala kang kinasuhan sa Senado? Senado, kung ombudsman, baka magpatawag sila na bahala doon. Kasi, ganito yan. May point of view ni Pami Zamora dito, mga kababayan, sa tanong din ng mainstream media, kung gusto mong maging accountable lahat, bakit selective ka? Selective ka na nga, mali pa yung kinasuhan mo. Bakit, GP? Yun nga yung sinasabi ko Si Speaker nananahimik, hindi po siya umattend doon sa bicameral committee or bicameral conference. Hindi siya pumunta doon. He is not part of that bicameral conference. Okay? Maliwanag po yun. So, madaling salita, pagpunta niyan sa korte, pag tiningnan pa lang ng kung saan korte nila aanuhin yun, ano to kalukuhan to mga pinaggagawa ninyo Kakasuhan mo yung tao na hindi naman parte. Tapos yung parte or part ng BICAM ayaw mong kasuhan. So therefore, halatado sila Alvarez, mga kababayan, tama lang na pagtawanan dahil nga walang kasensense yung kaso nila. Ang kapal pa ng muka magsabi, "Hi, Speaker." Ngayon tinatawanan lang sila ni Speaker. Sige, magpakapagod kayo, utuin nyo yung mga Pilipino. Hindi ba kasama pa si Bansot? Itong si Topacio. Hi, Speaker. Mga ungas. Abogado pa naman kayo. Abogado si di ba? Si Alvarez. Abogado rin si Topacio. Ganyan ang gusto ninyo, mga panauhing pantanga? Yung mga Dutae supporter? Inuulit lang kayo, ginagago kayo ng mga pinapanginoon ninyo. Isipin nyo yan, magkaroon kayo ng sentido komon. Pwede bang gawin yon? Sa bagay, pwedeng gawin yon, GP. Bakit? Gawain ng mga Duterte, magtanim ng ebidensya
Ang problema, paano sila makakagawa ng ebidensya dito? There's no such thing na itong si speaker ay naging member ng bicameral conference or bicameral committee. 'Di ba? ano yung magpapatunay na nandun na nakialam si speaker doon? Wala. So, ibig sabihin, nonsense yung kanilang kaso. Dapat lang talaga silang pagtawanan. At kung gusto nyo magkaso talaga, hagilapin at maging accountable yung mga part or sabihin natin member ng bicameral committee or conference na yan, di dapat wala kayong pipiliin. Lahat kasuhan nyo, kahit kaaliado ninyo. Bakit naitatanong nyo sa akin? GP, bakit nga ba? Wala silang kinakasuhan o wala silang gustong kasuhan sa Senado. Aba, syempre, lahat ata ng member ng bicameral conference sa Senado, mga ka-GP Natics, ay kaaliado nila. Or it might be they just really want to pull or tease itong si Speaker Martin at yung Kongreso. 'Di ba? Sabi ni Poco Loco, si Tupac Q ay bobo. Janet Kaluwag, sinuko na ng mga didish at utak nila, Sir JP. Kaya nga no? Sabi ni Sir Rosalito Nacionales, Alvarez Romualdez ay Harvard, USA at nagtapos ng law sa UP. Ma'am Felicitas Manibog. Nagimas nga ang Buraken roof. Agag nga, lustay, itok-itok. Tama, Ma'am Ilocanang ka na. Yung ginagawa nila ngayon is part of the diversionary tactic. Ang tawag dyan, mga kababayan, ang isa ko pang tawag dyan, misdirection. Uy, basketball yun, JP, parang ganon. Misdirection. Para, mga kababayan, yung issue ay mailipat nila. Kasi basag na basag sila eh. Diba, issue ito ng impeachment ni Sara. So, sinasabayan nila para magkaroon ngayon na yung mga tao, kumbaga mag-isip, diba? Matakpan yung balita. Kasi trending na trending yung mga loko-loko tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Nagulat sila, diba? Bago mag-end ng session, yung ating 19th Congress, biglang-bigla, na nagpirmahan at talagang grabe po yung pagtanggap ng tao, lalong-lalo na yung pagpirma ni Congressman Sandro Marcos na nanguna sa di ba, naging endorse, siya pa ang nag-endorse ng fourth impeachment complaint. At the same time, mga kababayan, inunahan niya rin yung pagpirma. Tapos yung mga pumirma, umabot lang naman ng 240. Di ba, Ma'am Susana Gander? Sabi ni Ma'am Let, ayos yun, lumabas mga tunay na kulay nila, alam na natin whom they in favor, mga posyatos sila. Correct. Di ba? Alam na natin na ang gusto lang nila ay manira. Pero yung kanilang kanilang mga follower ay grabe po ang sunod-sunod sa kanila. Di ba? Ryan Bausu, very excellent, great news, we're happy. Salamat sa iyo, Ryan Bausu, sabi niya, Jenny Bautista, nakakamiss sayaw ng baklang matabang ko. Good evening. Saka na natin yan si Harry Roque, pag nahuli na yan. Bobo, ganyan ang hindi pumapasok kung sa klase pag may special quiz, 0 ka. kaya nga, nag-loading siya dito, nung tinanong siya Si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag. Ginawa pang palusot yung Office of the Ombudsman, mga ka-GP Natics. Pero kung tutuusin, 'di ba, kung talagang gusto nilang hagilapin
yung sa BICAM at sa paniwalaan yung tao, di dapat both upper house and lower house whom a member of a bicameral committee, dapat yun ang kanilang kasuhan. Hindi aantayin pa nila ang Office of the Ombudsman to ask and to call, mga kababayan, yung Senate. Anak ng tinapa. Nabanggit tuloy ni Rani si Kong Busita. Kampi-kampi pag tama. Magkaaway ka namin pag mali. Naka pa. Robbie Ong, error found. Odek Mercado, shoutout sa inyo dyan sa Pangasinan, ha? Nako, alam nyo, ganito ang nangyayari. Sabi ko sa inyo ang mga Duterte supporters, Duterte supporter, lahat sila, nagtataka lang ako, Joshua Kawili, Lloyd Plum, the listener. Nagtataka lang talaga ako. Normal na sa kanila. Mga abogado, di ba, Andy De Vera, kahit na sila ay magagaling, pag naging Duterte supporter, parang ibinibenta na nila at kinakalimutan na nila yung talino nila at nilalagay na ito sa paa. Oh, Joshua Kawili, wala na yan. Basura na yung complain. Kasi doon pa lang sasabihin na ng kung sino man magde-determine ng probable cause. Sasabihin, gusto mo palang hagilapin kung sino accountable dito sa BICAM Bakit ito lang ang kakasuhan mo? He's not even part of the BICAM. Di pahiya ka agad siya doon. Diba? Biruin mo mga kababayan, di ko alam pero sabi nila si Pami Zamora daw ay attorney rin, di ko sigurado. Pero ito, sigurado ko, si Alvarez at si Topacio, mga abogado. Kaya lang, nagmukhang tukmol. Salamat Odek Mercado, ha. Ay bag nga rabi kada kayo amin na po dita, Pangasinan. Okay, dito naman tayo mga ka-GP Natics. Pag-usapan naman natin